Kumusta mga kakwentuhan? Isang kapanapanabik at nakakaantig na storya na naman ang ating pagsasaluhan. Ngunit bago natin simulan yan, pwede ba kaming makahingi ng like at i-comment kung taga saan ka para naman malaman namin kung hanggang saan nakakaabot ang aming kwento. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga susunod pa nating upload. Maraming salamat! Ito ang kwento ng buhay ni Eman. Isang batang maagang namulat sa hirap ng buhay dahil maaga din silang iniwan ng kanilang ama. Ang hanap buhay ng ina ni Eman ay tanging paglalabada lamang. Bata pa lamang si Eman ay natuto na siyang mamulot ng basura na pwedeng ibenta sa junk shop, kagaya ng Coke in cans, bote ng gin at emperador, plastic, bakal, pati na rin kung suswertehin mga tanso. Nay! Nay! Sigaw ni Eman habang tumatakbo papunta sa kanyang ina. Hay nakong bata ka! Bakit napakadungis mo? Saan ka na naman nanggaling? Nay, tignan niyo po. May pera po ako. Idagdag niyo po pambili ng bigas. Saan to galing? Namulot po ako ng mga Coke in cans, plastic at bote. Tapos ibinenta ko sa junk shop. Hay naku kang bata ka! Nag-abala ka. Tignan mo, napakabaho mo na. Pero marami salamat dito anak ha. Malaking tulong na to sa atin. Okay lang po yun, Nay. Bukas ulit, Nay. Mamumulot ulit ako para may pandagdag dyan. O siya, maligo ka na dun. Ang baho-baho mo na. Kinabukasan ay madaling araw pa lang nagising si Eman. Mas nauuna pa siyang gumising kesa sa kanyang ina. Pagkagising niya ay agad naman siyang mag-iigib ng tubig para may pangligo at magamit sa pagluluto. Pagkatapos ay nagsibak siya ng kahoy upang makapagsaing na. Nagluto na din siya ng itlog para pagkagising ng kanyang ina ay kakain na lang ito. Nang matapos siya sa mga gawain ay sarili naman niya ang inasikaso niya para pumasok ng paaralan. Nay, gising na po. Aalis na po ako. May pagkain na po dyan sa lamesa. Aalis ka na? Kumain ka na ba? Opo, Nay. Tapos na po. O, teka lang. O, ito, baon po. 20? Malaki na po ito, Nay. Naglalakad lang naman po ako eh. Okay na po sa akin ang 5 piso. Ibinalik ni Eman sa kanyang ina ang sobrang pera. Ikaw talagang bata ka. O siya, mag-iingat ka ha. Bye po, Nay. At bago siya umalis, may kinuha pa siya sa likod ng kanilang bahay. Kinuha niya ang 2 sako at nagsimula na siyang maglakad. Sa daan ay wala pang makikitang mga batang naglalakad. Tanging si Eman lamang at mga tricycle ang dumadaan sa kalsada. Habang naglalakad si Eman ay sabay na nangunguha siya ng mga bote at plastik na nakikita niya sa gilid ng daan. Unti-unti nang napupuno ang dala niyang sako. May ilang tindero rin na nakakakilala sa kanya. Eman, ang aga mo naman. Opo, kailangan po kasi makadami bago pumasok. Ang sipag mo naman. Eto, oh, may mga bote rito sa gilid. Ayun, salamat po. Masaya niyang inilagay ang mga bote sa sako bago muling naglakad. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na rin si Eman sa school. Pagpasok pa lamang niya sa gate ay napatingin agad ang ilang estudyante sa dala niyang sako. May ilan na agad nagbubulungan at nagtatawanan. Uy, tignan niyo si Eman. Nagpasok pa yata ng basura sa school? Ew, kadiri naman! Nagtawanan ng mga ito habang tahimik lamang na naglalakad si Eman papunta sa kanilang classroom. Pagdating niya sa loob, ay agad niyang inilagay ang sako sa isang sulok sa labas ng gilid bago umupo. Maya-maya ay dumating ang isa niyang kaklase na kilalang mayabang sa kanilang section, si Carlo. Anak ito ng mayaman na negosyante kaya madalas mang maliit ng kapwa estudyante. Eman, totoo bang namumulot ka ng basura bago pumasok? Tahimik lang si Eman habang inaayos ang kanyang gamit. Katiri naman nun, kaya pala lagi kang mukhang dugyot pag pumapasok. Ano mukhang dugyot? Dugyot naman talaga yan, tsaka ang baho pa. Kadiri! Nagtawanan muli ang ilang kaklase nila. Magkano ba kinikita mo sa mga basurang yan, Eman? Baka paglaki niya maging basurero pa rin. Lalong lumakas ang tawanan sa buong classroom. Ginagawa ko lang naman to para makatulong sa nanay ko.
Biglang natahimik sandali ang ilan niyang kaklase. Pero si Carlo, "Bahala ka nga, basta ako. Hindi ako hahawak ng basura kahit kailan." Hindi na sumagot si Eman. Tahimik lang siyang naupo habang hawak-hawak ang lumang bag niya. Makalipas ang ilang oras ng klase ay nagring na ang bell para sa recess. Agad na nagsilabasan ng mga estudyante habang ang iba ay dumiretso sa kantin para bumili ng pagkain. Si Emma naman ay tahimik lamang na umupo sa gilid ng hallway at inilabas ang baon niyang kanin na may toyo. Habang kumakain siya ay napadaan sina Carlo at ang mga kaibigan nito na may dalang burgers at soft drinks. "Eman, yun lang ang pagkain mo?" Napatingin si Eman sa kanyang baon bago muling yumuko. Oo, okay naman to sa akin. "Grabe, parang pagkain ng aso." Nagsitawa na ng mga kasama ni Carlo at hindi na lamang sumagot si Eman at tahimik na ipinagpatuloy ang pagkain. Maya-maya ay tumayo siya matapos kumain at dinala ang kanyang sako at dumiretso siya sa likod ng kantin. Isa-isa niyang pinulot ang mga walang lamang Coke in cans at plastic na itinapon ng mga estudyante. Ngunit nakita na naman siya ni Carlo. Tignan nyo, nagre-recess pala si Eman sa basurahan. Baka mas masaya pa siya dyan kaysa sa classroom. Nagtawanan muli ang mga ito. Habang si Eman ay tahimik lamang na nagpupulot, biglang kumuha si Carlo ng iniinom niyang soft drink at sinadyang ubusin iyon sa harap ni Eman. Pagkatapos ay inihagis niya ang lata malapit dito. "O Eman, dagdag kita mo oh!" Muling nagtawanan ng grupo. Sandaling napatigil si Eman habang nakatingin sa lata. Dahan-dahan niya iyong pinulot at nilagay sa sako niya. Salamat. Biglang natahimik sandali si Carlo at dahil hindi niya inaasahang magpapasalamat pa ito. "Ang weird mo talaga." Lumipas ang mga ilang taon. Si Eman ay nakatungtong na sa high school. Ngunit kahit high school na siya ay hindi nagbabago ang kanyang buhay. Araw-araw pa rin siyang gumigising ng madaling araw para mamulot ng bote, bakal, plastik at mga lata bago pumasok sa paaralan. Mas lumaki na nga lamang ang kanyang daladalang sako at mas dumami ang responsibilidad na pasan niya. Habang ang ilang kabataan ay abala sa paglalaro ng computer games at gala kasama ang barkada. Si Emma naman ay paikot-ikot sa mga palengke at likod ng mga karinderya para maghanap ng pwedeng ibenta sa junk shop. Dahil ilang taon na niya itong ginagawa, halos lahat ng may-ari ng junk shop sa lugar nila ay kilala na siya. Minsan, habang nagtutulak siya ng kariton na puno ng bote at bakal, ay may ilang estudyanteng nakakita sa kanya at hindi niya inaasahan. Isa roon si Carlo. Pareho pa rin silang nag-aaral sa isang paaralan. Ngunit ngayon ay mas mayabang na si Carlo dahil varsity at kilala siya sa campus. "Uy! Si Eman oh! Ngayon ko lang ulit siya nakita! Wala pa rin pinagbago!" Napalingon ang mga kasama nito kung saan naroroon si Eman. Grabe, hanggang ngayon namumulot pa rin siya ng basura. Kala ko naman nagbago na buhay niya. Kahit nga sa itsura, walang pinagbago eh. Nagtawa na ng grupo habang si Eman ay patuloy lamang sa pagtutulak ng kanyang kariton. "Ilang taon ka ng basurero, Eman?" Huminto sandali si Eman at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. "Uy Carlo, hindi nakakahiya ang marangal na trabaho, pre." Napangisi si Carlo. "Tsk! Trabaho daw? Basura lang naman yun eh!" Tahimik lang si Eman. Sanay na siya sa mga salitang yun. Sa katunayan, simula elementarya hanggang high school ay halos araw-araw niya itong naririnig. Pero imbis na mawala ng gana, lalo lamang siyang nagsikap. Dahil habang tumatagal, mas natututo siyang kilalanin ang halaga ng bawat bote, bakal at lata na kanyang nakukolekta. Unti-unti na rin niyang naiintindihan kung paano kumikita ang mga junk shop. Minsan pa nga ay napansin iyon ng isang matandang may-ari ng junk shop na madalas niyang bentahan. "Bud, ilang taon ka na ba namumulot?" Mula elementary pa lang po ako, tay. Mga lagpas 5 taon na po siguro." "Kaya pala kabisado mo na presyo ng mga bakal at lata." "Kailangan po talagang alamin yun para hindi ako maloko." Napatawa ang matanda habang nakatingin sa kanya. "Alam mo, pakiramdam ko balang araw magiging negosyante ka rin."
Napatingin si Eman sa tambak ng mga bote at bakal sa paligid. At sa unang pagkakataon, parang may nabuo siyang pangarap sa isip niya. Simula noon ay mas lalo pang nagsikap si Eman. Bukod sa pag-aaral, ay mas madalas na rin siyang tumulong sa junk shop para matuto kung paano tumatakbo ang negosyo. Inaabangan niya kung paano timbangin ang bakal, bote at lata. Pinapanood din niya kung paano kumikita ang mga junk shop. Isang araw, habang nagbubuhat siya ng mga bakal, ay kinausap siya ng may-ari ng junk shop. Evan, napansin ko parang interesado ka talaga sa negosyong to ah. Ngumiti si Eman habang pinupunasan ng pawis sa noo. Opo, gusto ko po kasi matuto. Bakit naman? Kasi po, dito nagsimula lahat. Noong walang-wala kami. Yung mga tinatapon ng ibang tao ang bumubuhay sa amin ng nanay ko. Tahimik na nakinig ang matanda. Kaya balang araw, gusto ko rin magkaroon ng sarili kong junk shop. Napangiti ang matanda. Magandang pangarap yan. Mula noon, ay mas naging determinado si Eman sa kanyang pangarap. Hindi na lang basta namumulit ng basura ang ginagawa niya. Unti-unti na niyang iniipon ang kinikita niya araw-araw. Imbis na gastusin agad, tinatabi niya ang sobra niyang pera sa isang lumang lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Isang gabi, napansin niyo ng kanyang ina. Anak, para saan yung iniipon mo? Nay, puhunan po balang araw. Napakunot noo ang kanyang ina. Puhunan para saan? Gusto ko pong bumili ng sarili kong timbangan. Timbangan? Opo, para hindi na po ako laging sa junk shop nagpapatimbang. Kapag may sarili na po akong timbangan, pwede na akong bumili ng bote at lata sa ibang tao. Biglang natahimik ang kanyang ina habang nakatingin sa anak. Dahil sa murang edad ni Eman, parang malinaw na sa isip nito ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Makalipas ang ilang buwan ng pag-iipon, ay nakabili rin si Emma ng second-hand na timbangan. Kahit luma iyon, ay tuwang-tuwa siya. Nay, tignan niyo po! Totoo ba? Nakabili ka na? Opo, hindi na po ako puro pamumulot lang. Pwede na po akong bumili ng bote at bakal sa ibang tao, tapos ako na yung magbebenta. Mas malaki kita dun. Napangiti ang kanyang ina habang naiiyak. Hindi ko akalain na sa ganyang edad mo, ganyan ka na mag-isip. Napakasipag mo, anak. Proud ako sa'yo. Napangiti si Eman habang hawak-hawak ang luma niyang timbangan. Nay, hindi na po ako basta namumulot lang. Ano ka na ngayon? Parang maliit na negosyante na rin po. Napatawa na lang ang kanyang ina. Kinabukasan, maaga na naman siyang gumising. Pero ngayon, bukod sa sako ay daladala na rin niya ang bago niyang timbangan. Paikot-ikot siya sa kanilang lugar habang sumisigaw. Bakal bote, plastikyero, bumibili po ako! May ilang tao ang nagulat nang makitang bumibili na siya ng junk. Eman? Hindi ka na namumulot ngayon? Namumulot pa rin po minsan, pero bumibili na rin po ako. Ay, wow ha! Businessman na! Nagsisimula pa lang po. Tinimbang niya ang mga bote at bakal na ibinigay ng matanda bago iniabot ang bayad. Pagkatapos makaipon ng 5 sako, ay agad niya rin yung dinala sa junk shop para ibenta. Maya-maya ay napangiti siya habang binibilang ang kinita. Mas malaki yun kumpara sa dati niyang kita sa pamumulot lang. Pag-uwi niya ng bahay, ay agad niyang ipinakita ang pera sa kanyang ina. Nay, tignan niyo po! Nagulat ang kanyang ina. Anak, ang laki ng kita mo ngayon ah. Mas malaki po pala kita kapag bumibili tapos binibenta ulit sa main junk shop. Pagkatapos ng high school, hindi na nag-college pa si Eman. Sa halip, pinili niyang ituloy ang mundo na matagal na niyang ginagalawan. Ang pagbili at pagbebenta ng mga scrap. Sa una, maliit pa rin ang galaw ng negosyo niya. Isang maliit na kariton, lumang timbangan at araw-araw na pag-iikot sa barangay. Pero hindi siya tumigil. Araw-araw pareho pa rin ang routine niya. Maagang gumigising, pag-iikot sa mga bahay-bahay, pakikipag-usap sa mga tao, pagbili ng scrap at pagbebenta sa junk shop. Lumipas ang 5 taon. Unti-unti siyang nakapag-ipon. Nakabili na siya ng mas maayos na timbangan. Yung brand new
at malaki. Pagkatapos ay maliit na motor na may sidecar. Hanggang sa nakapag-ipon siya ng malaki, kaya nakabili siya ng kanyang unang second-hand na truck. Doon nagsimulang magbago ang buhay nilang mag-ina. Isang umaga habang inaayos niya ang biyahe ng truck, kinausap siya ng isa niyang tauhan. Sir Eman, saan po ulit ang ruta natin ngayon? Sa kabilang bayan tayo, marami raw scrap doon. Ang layo na po natin ngayon kumpara dati. Dati sidecar lang, ngayon di truck na tayo. Ngumiti si Eman habang tinitignan ng listahan ng bibilhin. Oo nga, ganito talaga kapag hindi ka tumitigil sa pangarap mo. Habang dumadami ang koleksyon niya, dumami rin ang mga supplier. Man, sa'yo na lang namin ibebenta lahat. Ikaw lang kasi hindi manloloko sa timbang. Walang dayaan dito. Nakikita nating lahat ang kita. Hanggang sa dahan-dahan siyang nakapagpatayo ng maliit na warehouse sa gilid ng highway. At hindi lang isa. 3 warehouse na ang naipatayo ni Eman. Isang gabi habang inaayos niya ang papeles ng kita, kausap niya ang accountant niya. Sir, consistent na po ang kita natin. Lumalaki buwan-buwan. Napahinto si Eman. Gaano kalaki? Sir, umabot na po tayo sa milyon sa monthly turnover. Tahimik si Eman. Hindi siya agad nakasagot. Pagkatapos ay tumango siya ng mabagal. Hindi ko inakala na aabot tayo dito. Ngumiti si Eman habang nakatingin sa labas ng warehouse kung saan may dumadating na truck. Habang lumalaki ang negosyo, mas lumalaki rin ang responsibilidad niya. Sir Eman, ubos na po ang space sa 3 warehouse. Sige, maghanap tayo ng mas malaking lote. Ganito na po pala kalaki ang negosyo mo, Sir Eman. Napangiti si Eman. Hindi pa tumalaki. Hindi pa. Si Eman ay isang negosyanteng kumikita ng milyon at may lumalaking kumpanya sa larangan ng recycling industry. Mula sa simpleng pamumulot ng Coke in cans, bote at bakal, naging maayos na negosyo ang kanyang sinimulan. May truck na, warehouse at tuloy-tuloy na supply mula sa iba't ibang lugar. At higit sa lahat, nabago niya ang buhay ng kanyang ina. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit siya nagpatuloy sa kanyang pangarap. Ipinagawa niya ito ng maayos na laundry shop. Kaya mula sa dating labadang ginagawa lang sa bahay, ngayon ay may sarili na itong pwesto at mas maayos na kita. Nakalipat na rin sila sa mas maaliwalas na bahay, malayo sa hirap na dati nilang tinitiis. Isang umaga, habang nagkakape si Eman sa labas ng kanilang bahay, lumapit ang kanyang ina. Anak, hindi ko talaga akalain na aabot tayo sa ganito. Napaluha ang kanyang ina. Ang dami natin pinagdaanan. Pero tignan mo ngayon, ang laki na ng narating mo. Hindi lang po ako, Nay. Tayo po. Ang laki at ang layo na po ng narating natin. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Tawag mula sa bangko. Sir Eman, kailangan po kayo dito agad. May urgent issue po sa account ng kumpanya nyo. Sige po, papunta na po ako. Dahil nagmamadali, hindi na siya nakapagpalit ng maayos na damit. Nakapambahay lang siya at tsinelas nang umalis. Pagdating niya sa bangko, agad siyang pinagtinginan ng mga tao. Habang papasok pa lang siya, may bulungan na agad. Sino yan? Bakit ganyan ang suot niya? Baka maling tao yan. Hindi mukhang client ng bangko. May ilan pang nagtatawanan. Sir, kung wala po kayong proper transaction, sa labas na lang po muna kayo. Napahiya si Eman pero kalmado lang siyang tumayo sa counter. May kailangan lang po akong ayusin sa account ng kumpanya namin. Nang tumingala si Carlo at nakita niya kung sino ang kausap niya, sandaling natigilan siya. Nakilala niya si Eman. Pero imbis na bumait, mas lalo siyang naging mapangmata. Eman, ikaw ba yan? Tumingin siya mula ulo hanggang paa ni Eman at napangisi. Grabe, ganito ka pa rin pala. Akala ko naman umangat-angat ka na sa buhay. Mukhang ganito ka pa rin manamit. May ilang customer ang natawa. Sir, dito po sa bangko kailangan presentable. Hindi po pwede yung ganyan. Tahimik lang si Eman. Pero ramdam ng lahat ang pangmamaliit ni Carlo. Kung wala kang proper ID ng malaking account, baka pwede ka sa helpdesk na lang. Muling nagtawanan ng ilang tao. Dahan-dahang inilabas ni Eman ang folder ng documents. Hindi siya nagtaas ng boses. Nandito po ako para sa account ng kumpanya namin.
Ngunit bago pa niya maipaliwanag, patuloy pa rin si Carlos sa pangmamaliit. Company? Sure ka dyan? Man, kilala kita. Dati ka lang namumulot ng basura. Imposible na magkakaroon ka ng account sa bangko. Kaya huwag ka nang magpanggap. Maya-maya ay biglang dumating ang manager ng bangko. Anong nangyayari dito? Agad lumapit si Carlos sa manager. Ma'am, mukhang may nagkakamali lang po yata ng pinasok. Sinasabi niyang may company account daw siya dito. Hindi pa tapos magsalita si Carlo nang mapatingin ang manager kay Eman. Sir Eman! Kayo po pala. Nagulat si Carlo pati ang ibang empleyado. Mabilis na lumapit ang manager kay Eman at agad siyang kinamayan. Sir, pasensya na po kung natagalan. Nag-antay pa po kayo ng matagal. Tahimik ang buong bangko. Napatingin si Carlo sa manager at halatang nalilito. Ma'am, kilala niyo po siya? Of course. Si Sir Eman Rivera ang isa sa pinakamalaking clients at shareholders ng branch natin. Nanlaki ang mga mata ni Carlo sa narinig. Yung kumpanya niya ang isa sa pinakamalaking supplier ng recycling materials sa rehiyon. Hindi makapagsalita si Carlo habang nakatingin kay Eman. Samantalang si Eman ay tahimik lang at kalmado. Sir Eman, ready na po yung documents niyo sa office ko. Bahagyang ngumiti si Eman. Sige po. Bago siya sumunod sa manager, sandali siyang napatingin kay Carlo. Tahimik na lang si Carlo. Halatang hindi makapaniwala sa nalaman niya. Pagkatapos ng meeting, palabas na sana si Eman nang bigla siyang tawagin ni Carlo. Eman! Huminto si Eman at nahihiyang lumapit si Carlo. Wala na ang yabang sa mukha nito. Eman, pasensya ka na. Tahimik lang si Eman. Hindi ko akalain na ganito na pala kalaki narating mo ngayon. Okay lang yan. Napayuko si Carlo. Naalala ko tuloy. Lagi ka naming pinagtatawanan noon. Pero ikaw pa yung mas naging successful sa atin. Hindi naman pabilisan ang buhay, Carlo. Yung mga bagay na minamaliit ng iba, minsan yun pa yung mag-aangat sa'yo. Tahimik na napatingin si Carlo sa kanya. Habang si Eman ay dahan-dahang naglakad palabas ng bangko. Bago sumakay, sandali siyang napatingin sa langit. Parang bumalik sa isip niya ang batang Eman noon. May dalang sako, pawis na pawis, at pinagtatawanan habang namumulot ng lata sa gilid ng daan. Ngunit hindi siya nagtanim ng galit. Dahil alam niyang ang bawat hirap, bawat insulto, at bawat pangmamaliit na naranasan niya ang naging dahilan kung bakit siya nagsumikap at narating ang kung ano ang meron siya ngayon. At habang babaalis ang sasakyan niya, naiwan si Carlo na tahimik na nakatingin. Doon niya tuluyang na-realize na hindi na susukat sa itsura, estado sa buhay o trabaho ng isang tao ang magiging tagumpay nito balang araw. Dahil ang batang minsang tinawag nilang basurero ay isa na ngayong matagumpay na negosyante, milyonaryo at may-ari ng sariling kumpanya. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.